big deal talaga sa amin to, kaya kung medyo pasensya na kayo guys. Tingin nyo sa amin, pasensya na. Ganun talaga. Wala talagang nag-look after sa aming health. So for 5 years, ano lang, nananalangin na lang kami na sana ay okay kami, at you really have to advocate for your health pagka wala kang family doctor. Uulit-ulitin mo yung sarili mo every time na makakita ka ng nurse practitioner, ulit-ulit ka lagi. Hi guys, it's me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta, at nasa Alberta nga tayo ngayon. Ayan, makikita niyo, nandito tayo sa Bellerive Medical Clinic. Baka masagasaan ka, te. Pinto ka kasi, te. Nasa Bellerive Medical tayo. So, may family practice sila at walk-in clinic din po ito. So, kumuha na tayo ng ating family doctor. So, ayan, yung ating nakuhang family doctor. Dito pala sa Alberta, ganun guys. Mamimili kayo ng family doctor nyo. May meet and greet. So, kikilalanin nyo siya, kikilalanin niya kayo. Kung masaya kayo sa kanya at masaya siya sa inyo, kayo na. Charot. Nagkapilian na. Nagkapilian na. Bago kami lumabas, sabi ko, so you're our family doctor? Sabi niya, yes. He said yes. Charot. So yung nakuha nga namin family doctor, nakakatuwa kasi galing din siya ng Atlantic. Dito siya pinanganak sa Alberta, pero pumunta siya ng Atlantic Province to serve for a couple of years. Parang head of emergency yata siya sa Newfoundland, or basta Newfoundland siya galing. Kung hindi siya head of emergency, head of family and something practice, mga ganyan-ganyan. So binabasa namin babasahin nyo guys yung kanilang credentials before kayo magpabook ng appointment sa kanila. And then yun nga, nung una syempre parang gusto ko local na Edmontonian talaga, di ba? Pero yung nakita ko namang mga review ng mga Edmontonian, may buwan, lagi daw late, 1 hour late, 2 hours late, yung mga ganyan. So ngayon, ang end up, yun na nga, si Dr. Fayad, yan yung nakuha nating family doctor. And nakakatuwa kasi, binigyan niya na agad tayo ng requisition. Full blood works, para makita niya yung ating history, ano ang mataas, anong mababa. So tinanong ang family history namin, ano yung mga sakit ng mga kamag-anak, para yun yung i-check. Doon sila magsisimula. So yun, dahil nga doon, punta tayo sa pupunta na ba tayo ngayon? Pwede naman, tara. Kasi katabi lang yan yung vaccine ni Vibe. So punta na natin. Let's go! Tara guys. Sobrang happy guys. Meron na kaming family doctor. Imagine, after 5 long years of waiting. Charot. Sa PEI yun. So naghintay kami ng 5 long years sa PEI. Dito sa Edmonton, 1 week of waiting lang kasi kakabook ko lang sa kanya. Hinintay lang namin yung aming health card na Alberta, tapos nagpabook na agad kami ng aming family doctor. And ito na nga, very happy kasi meron na kaming family doctor at last. At meron na agad siyang general laboratory requisition. Gusto niyang malaman ng aming full history. So ayan, so in-interview kami. Sinabi ko nga kung ano yung mga sakit ng pamilya namin, high blood, yung mga ganyan. Tapos, papa-full blood works niya kami. Si Kiko nga, meron pang total iron studies. O, social. Pag-aaralan niya lahat. O, diba? Nakakatuwa lang. Siguro sa ibang tao, normal na may family doctor. Pero sa amin, napakalaking bagay na may family doctor. So, pupunta tayo ngayon sa Northgate, Walmart. Kasi nando dun sa tabi ng Walmart Northgate, or nasa loob yata ng Walmart mismo, hindi ko sure, yung pagvavaksina ni Vive, and at the same time doon na rin kami magpapa-blood works, or magkatapat yata sila, parang ganun. Hindi natin sure kung ano talaga yung nangyari. Anyway, so ano yung kukwento mo? Hindi, una, yung sa akin, syempre baka sabihin naman ng ibang nanonood na ganun talaga dito, mabilis dito, pero galing nga kami kasi sa PEI na 5 taon kaming uhaw na uhaw sa doktor. Sa atensyon ng doktor. So yun, nung tinignan niya, tinanong yung mga history ko. Sa PEI kasi nung nanganak si Joy, nagkaroon ako ng migraine kasi yung sleeping pattern ko nag-iba. Nag-blood chem sa akin sa PEI, ang lumabas, mataas yung iron ko. So tumawag yung doktor sa akin dun sa clinic, sinabi na meron daw akong hemochromatosis ba yun? Tama ba? Parang ganun. Tapos then yun, nagkaroon na agad ng parang treatment. Kinuhanan ako ng dugo kasi hindi naman ganun kataas pa. So after parang 2 months ng pagkuha sa akin ng dugo, naging okay na naman. So ngayon, nandito na nga tayo sa Alberta. Ito na yung family doctor natin. Hinihingan niya ako ng parang history. So sabi ko, siguro makakakuha naman ako kasi syempre may record naman ako sa PEI, di ba? Mas maganda daw kasi kung meron. Tapos pinakwento niya sa akin kung paano ako na-diagnose. Pala ganun, may ginagawa pa palang ibang test, hindi lang yung kinuhanan ka lang ng dugo, nalaman na. Kasi hindi pala pwede na mataas yung iron mo, yun na agad yung sakit mo. Kumbaga, may mga tao naman daw talaga na mataas ang iron. Sabi niya, hindi man lang ba nag-gene test? Genetic.
test na ganyan. So sabi ko hindi, so parang medyo na siya, and sabi niya never mind, tayo na yung gagawa mula una hanggang dulo ulit, simulan natin pero isa-isa lang. So yun lang, masaya nga kami ni Joy, sobrang saya ako talaga. Siguro parehas kami na nararamdaman ito kasi pagpasok pa lang namin sa clinic parang positive vibes na yan, parang masaya na. Bago yung clinic, tapos ang nakakatuwa kasi bago si Dr. Fayad dito nga sa Edmonton, tiga Edmonton talaga siya, lumipat siya ng Atlantic sa Newfoundland at nag-Halifax din daw siya. Kasi syempre babasahin nga, binasa ko yung credentials niya before ako nag-book sa kanya. At the same time, in-introduce niya yung sarili niya kanina sa amin. So yun, bukod doon sa sinabi ni Kiko, actually may sinabi din kay Vibe kasi regarding vitamin D, sabi kasi sa amin sa PEI, yung mga milk daw may vitamin D na, so pwede nang wag mag-vitamin D. Pero dito, sabi niya, especially since winter BBC Vibe, tapos nun, parang nun siya magsisimulang maglakad sa winter, mga ganyan-ganyan. May sinabi pa siya na blood will go to the legs, yung mga ganyan-ganon. Mas kailangan daw niya ng vitamin D. So, pinagpa-vitamin D ulit si Vibe. Tapos, wag daw tayong matakot sa pagpapakain. Kailangan daw talaga ni Vibe ng solid food. At, mag-cup na daw si Vibe. Wag na daw hindi naman yung cup na, kasi sabi ko, cup as in cup? Sabi niya, no, may tawag sa kanila siya, yung binili natin, pero hindi na siya chupon. So, yung may butas lang na ganon. Para sabi niya, kasi iyon, hindi magtatagal sa mouth niya yung milk. Kasi daw pag daw dede, nagtatagal sa mouth yung milk. So, nagkakos daw ng mga cavities, yung mga ganyan. So, mas maganda daw kung i-cup na daw para mas sanay na rin si Vibe. Tapos yun nga daw, kung daw nag-worry sa pagpapakain ng solids, durugin, ganun. Pero kailangan na daw talaga niyang mag-solid food. Pinagalitan ako ng doktor. Sumbungay na tong si Joy. Sabi ko kasi, eto pala nakakatuwa guys. So, magkahiwalay yung interview ng naming dalawa. So, I think, kaya naman nila pinaghihiwalay kasi kunwari, merong mga kakaibang nagaganap sa bahay, at least ay alam mo yan na napapag-usapan ng walang takot. Saka baka may mga ayaw kang malaman. Tama. Kung may confidentiality, may privacy pa rin. So nakakatuwa yung ganun. Yun nga, nabanggit ko kasi doon na my husband is extra anxious. Sabi ko, he thinks he has everything. Kaya pala ganun yun. Yun yung sinabi ko. Kaya pala ganun yung sa akin ni Doc. Parang aning ako. Sabi ko, he thinks he has everything. Pero i-check mo siya kasi talagang mataas yung iron niya. Sabi ko ganun. Tapos nung nakaraang araw nga ako, namamanhid yung dila niya. So, I think he thinks he's having a stroke. Pero nagtatawanan naman kami. Sabi ko, pero hindi, ibig ko nagbibiroan lang naman kami nung time na yon. Sabi ko, pero i-check mo siya talaga kasi marami siyang nararamdaman. May migraine ka ako, siya yun nga. Kasi tapos, masarap tawanan kasi doktor naman yung nagsasabi, di ba? Yeah. At saka, yun nga, kaya mas comfortable ako sa kanya kasi sa emergency nga siya. So, alam niyang mag-triage, di ba? Alam niya kung ano yung emergency, alam niya kung alin yung hindi emergency. Tapos, parang head of family physician. Mga ganun. Basta, maganda yung credentials niya talaga, guys. Magbabasa kayo ng magbasa kayo ng credentials, magbasa kayo ng reviews. Sobrang ganda ng review sa kanya. Meron kasi dito na, sobrang ganda ng reviews. Pero yung reviews niya, mga 500 na. So, ibig sabihin, lahat ng nag-review na yon hawak niya. Parang ganun. So, siya, ang review pa lang niya, parang nasa 20, 30 pa lang. Pero, lahat solid. Yun nga, sa atin big deal to big deal talaga sa amin to, kaya kung medyo pasensya na kayo guys, tingin nyo sa amin, pasensya na, ganun talaga. Pero sa mga makakapanood na to sa Atlantic Province, hindi ko alam kung lahat ng Atlantic Province ganun, pero sa PEI, yun nga, 4 na taon kaming naghintay, almost 5 years kaming naghintay for family doctor. Wala talagang naglo-look after sa aming health. So for 5 years, nananalangin na lang kami na sana ay okay kami, at you really have to advocate for your health pagka wala kang healthcare, pag wala kang family doctor. Parang uulit-ulitin mo yung sarili mo every time na makakita ka ng nurse practitioner, ulit-ulit ka lagi. So siya guys, pasok muna tayo sa healthcare solutions. Hi guys, so nandito ngayon tayo sa Northgate sa may Edmonton, Alberta. Nakakatuwa kasi meron din palang family clinic dito sa tabi lang ng Walmart, magkatabi yung X-ray clinic, merong
Bone and Joint Center. Tapos nandito na rin yung kuha ng dugo, nandito na rin yung vaccine. Nandito na lahat. Medical and professional offices meron din dito. But public health, public schools nandito rin. So nakakatuwa siya. Pinakita natin sa kanila yung vaccine records ni Vibe at kung pwede nga agahan yung kanyang 12-month vaccine. Sa PEI naman talaga ang schedule niya ay January 22 pa. So okay lang din naman kahit hindi siya mag-vaccine. Kaso lang, since uwi nga ng Pinas, so kailangan namin malaman kung pwede bang agahan, kung may available schedule. So unfortunately, dito sa side na to, they're already booking in December. So too tight daw yung time para mo-vaccine si Vibe before kami umalis. So tinanong ko lang sa kanila, kailangan bang i-vaccine si Vibe? Yun lang ang kailangan namin malaman. Kasi kung kailangan talagang ma-vaccine before kami umalis, papa-vaccine na namin kahit magbayad ka na sa Pilipinas, di ba? Pero kung pwede naman na umuwi siya na wala siyang vaccine, actually may mga vaccines na siya, kompleto siya, up to date siya. Yung pang January, yung pang 12-month niya yung iniisip ko. Feeling ko naman pwedeng pagbalik na dito, pero gusto ko lang makasigurado kasi siyempre iba sa Pilipinas yung mga sakit doon. So far yung mga vaccine na meron siyang rotavirus, may pneumococcal siya, tapos may diphtheria, pertussis, tetanus, polio, Haemophilus influenza type B at hepatitis B. Tapos ilang shots na rin, parang tigtatatlo na nung mga yun ang meron siya. So kung may mga kapanood nito na nurse, na doktor, na nananawagan po kami, charot na. Hindi, kung meron kayong idea, okay lang ba na yung 12-month na vaccine ni Vibe? So again, sa PEI, ang schedule pa niya January 22. Iniisip lang namin kung dapat ba paagahan namin, kung kailangan ba na gawing 11th month before mag 11th month si Vibe para before kami uwi ng Pinas. Bigyan nyo naman kami ng idea. Comment kayo sa baba. Pero yun, tatry pa rin naman natin guys na humanap ng ibang parang health center na pwede yung pagpavaksinan, yung medyo hindi mas busy. Kasi feeling ko dito sa Northgate medyo busy siya kasi parang nandito na lahat, parang one-stop shop siya. So nandito na yung Northern Lung Function, mga ganyan. Kompleto na sa lahat-lahat. Ayan, makita nyo, Alberta Precision Laboratory, nandito din. So siguro lahat ng tao dito na nagpupunta since one-stop shop siya. So try natin pumunta dun sa mga single lang talaga, yung nakahiwalay. Baka sakaling mas mabilis silang magpa-schedule. Meron nga kaming friend na nagsabi na pumunta daw kami ng Beaumont. So tatry natin sa Beaumont. Baka naman sakali na meron din doon. Ang Beaumont ay ibang city na siya. Hindi na siya within Edmonton. Just outside Edmonton siya, katabi ng Leduc, malapit sa airport. So yun, punta tayo dun maya-maya para i-check. Hinihintay lang namin yung schedule namin ni Kiko or hinihintay lang namin i-text kami ni Kiko para sa aming blood works. So yun na guys. Salamat sa panonood at pagsama niyo sa amin today. See you again on the next video. Bye!